Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, February 11, 2025. Naku, mukhang hindi maganda yung Valentine's Day natin dito sa PSE market. Nag-drop na naman yung index natin. Grabe talaga yung yung labasan ng foreigners. Yung mga pinitik na properties natin from the last rebound natin last week dito sa dalawang bullish engulfing candle, nawala na naman siya kasi ang laki ng lumabas ulit na foreigners po dito sa market natin. So wala na yung pondo natin and most likely, so for the worst case scenario natin, magdo-double check tayo dito sa 5,800 kasi wala tayong support eh. Kahapon lumabas yung foreigners natin around 400 million. And then for today's trading natin, meron siyang 655.80 million net foreign sell ulit. So halos 1 billion na po yung lumabas dito sa market. Nako, nasa bear market na naman yung galawan ng ating PSC. So dahil dyan, ang dami rin nalaglag and yung mga pumitik na galawan is yung mga hindi natin masyadong napapansin na stock. So malakas yung drop natin and below ulit tayo ng 5,900. So yung sukat natin na 20%, nasa bear market ulit tayo kasi mas malaki na sa 20% yon. So negative 0.82 and below pa naman tayo ng psychological support na 6,000 level. Ayan, so medyo pangit talaga yung galaw ulit ng market. Sale ulit, sabi nga ni Ma'am April Tan, pero yung sale natin na to kakaiba kasi wala kang support ng foreign sa market. So from mas maganda pa yung review natin last week kasi nga may support tayo. So nag-close tayo 5,987.75. So yun nga, negative 0.82%. Ayan. Lugmok ulit tayo. So long term ulit yung galaw ng ating mga big caps. So meron din naman tayong mga naggalawan for today's trading. Kaya lang, hindi masyadong significant, no? So ang mga nakita natin dito karamihan is laglagan talaga. Okay. So IGP, ayan. So yung akala natin na Dow G kahapon at saka bearish sentiment natin sa kanya. So lalo pa siyang umakyat. So bakit maraming tataka bakit umakyat palagi si OGP natin overbought na. So nag-up siya for today's trading ng 2.82% and meron siyang 8 million net foreign buy pa nga. So kung napansin nyo, OGP, mga gold yan, yung mining yata yung maganda yung galaw for today's trading natin. Yung gold prices, tumataas na naman siya. Ayan. So by the way, sa US market, okay naman kagabi eh. Kailangan nababasa ko pa rin yung steel tariffs ni Donald Trump. So same pa rin naman kung ano yung balita natin sa global markets. Kahapon mga tariffs pa rin. Kaya ganyan, nagkakatakutan ulit dito sa market pala natin. So okay naman yung closing nila. However, yung futures pala ng US market for today, medyo siya, so medyo pullback ulit. So tingin natin, umakyat, nagda-drop yung US, umakyat, pero parang din siya, lower high yung ginagawa niya, parehas ng ginagawa ng markets natin. Okay, OGP, so tumaas kasi yung gold prices na naman. Okay, so next si Balay ni Prutas, ayan, so napapansin na siya kasi wala na ibang stocks na maganda. Nag-up siya ng 1.27%. Pero mas malakas yung galaw niya kahapon, di ba? So nag-spike siya kahapon. And then meron siyang follow-up doon sa breakthrough niya sa, tama ba yun, MA 100. So silipin natin yung chart. Tapos yun nga, yung properties, ayan, naglag ulit. SMPH, negative 5.28%. So laglag ulit siya and meron siyang 151.3. Ang laki. 151.3 million net foreign sell. So next, si Plus natin. Ayan, buti pa itong isang alaga natin. Umalagwa pa rin. So nag-spike ulit, 3.75%. Taas na nito Natatasan na rin ako sa kanya. So negative 25.55 million net foreign sell ulit. Pero bago siya nag-spike, di ba? Nakita natin 2 days, 3 days ago na bumalik siya ng konti sa net foreign buy pero profit taking ulit. And then GGS, okay. So pinag-usapan to. Hindi naman ganun kalaki yung drop, 0.92% loss. Pero meron siya net foreign buy. Ayan. So hopefully, good news para sa kanya. Meron siyang 7.85 million net foreign buy. And then si ICT, so nilagay ko si ICT sa listahan natin. ASEAN, nag-drop din to eh. Pero ICT is isa sa mga humila for today's trading. Big caps din kasi to. Meron siyang drop na 4.76%. Pero siya yung pinakamalaki na napansin ko na net foreign sell. So meron siyang 352.12 o 6 o 350.6 million
net foreign sell. Ayan, silipin din natin kasi nag-breakdown na rin tong si ano si ICT natin. So sino na lang ba yung natitira na umakyat sa mga stocks natin? Grabe yung magiging bloody Valentine's Day tayo dito sa PSE market. Okay. So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano stocks yung bibilin mo naman. Okay? So please double check. And yan, wag mo i-base dito sa review natin. Ayan. Kasi tapos naman na. Ayan, nire-review lang natin siya. Okay. And then follow mo ako dito sa ating YouTube channel, Palabi Trader YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews. Medyo pangit ngayon. Pero at least alam mo yung nangyari sa market or kung sumo-join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe mukhang lalagapak ulit yung reviews natin. So check na lang po yung uploaded videos, company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, fundamentals, risk management, and yung mga basic learnings natin sa market. And then follow mo lang din po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games, social media, Facebook account, para updated ka sa post. Hindi na ako nakapag-post kanina. Sabi ko, naku, ang pangit na naman ng galaw natin. Tama yung sabi ng, di ba nag-post tayo last time, no? Dito sa bandang baba. Ito, bounce siya. Sabi nila, dead cut tons yung 6,200 natin. Facebook page, Palabi Trader, follow mo na lang po. And Bodega Peak, yung mga articles natin about sa market. So later on na lang kita i-update. Tapos sa summary, meron na. Tingnan natin kung may update ulit na iba pa. Ito, mga foreign funds. Ayun gold prices. Kaya kung napansin nyo, mga mining stocks, umakyat siya kasi yung mga gold prices natin. Si Donald Trump na naman yung lumabas sa feeds natin dito sa Twitter natin. Okay. So dito muna tayo sa summary. So very unfortunate yung current situation ulit natin. Super bearish, below 20% sa peak natin last year. So negative 655 million. So nawala na yung nagpa-bounce, sabi ko nga sa inyo, nagpa-bounce nung bullish candle natin doon sa index last week. Lumabas na lahat. So erase na muna 'yon. Okay, so tinamaan ngayon ulit si properties negative 2.8% gawa ni S&P Chan. Services minus 2.23. Ba nag-bounce sa finance pala yung nag-bounce 1.26% at saka si mining. Ayan. Holding firms, medyo hindi rin sila gumalaw for today's trading natin. Foreign funds sold, BDO, Metrobank, ASN, Meralco, SCC, CNPF, PMI, AC, Aboitiz, AGI, Ali, Aries, FLI, MEG, Globetel, Converge, ATI, Cebu, at saka si ICT. Foreign funds bought, AUB, BPI, AP, Manila Water, DNL, Keeper, Monde, Costco, STI, PHR, SSI, Vilcon, APX, CPM, Nickel, OGP, at saka si PX. Alter, ayan, gumagalaw si Alter. Renewable energy firm reported 80% increase in operating revenues. Maganda yung business. So, nag-dip yung futures dahil sa fresh tariffs. So, ongoing na yung trade war. Trade war yung tawag dyan. So, Ayala-led Telecom expresses continued interest in local listing of si GCash na. So, tingnan natin yan. Big news yan kapag na-list. Can Donald Trump tariffs affect the Philippines? Ayan, merong article dito si Philstar. Of course, kahit di ko nabasa, maapektuhan talaga tayo niyan. Kaya nga, umaalis yung foreigners sa PSE markets natin. Hindi man directly, indirectly, kasi yung mga in-imports natin na material. Si Emperador, di ba? So, na-hit siya ng Ayan, si Emperador, dito ulit to. Na-hit siya ng drop. Lagi siya nagde-drop kasi gawa yan ng tariffs. Ayan. So falling knife ngayon si Emperador, pero laking opportunity pag nag-bounce to, di ba? Kasi fundamental wise, okay naman alam ko si Emperador. Ayan. So ang laki ng drop niya, 7%. So SMPH minus 5%, ICT minus 4. Dapat pala Emperador yung no. Napansin ko lang kasi si ICT kasi ang laki ng net foreign sell niya. CNPF minus 3%, Bloom minus 2. Okay, and the rest. So nakaligtas lang ngayon, BDO 3.8, AGI nag-bounce 2.5,
Metrobank minus 2.3, LPG. Pero si LPG boy, no? Saan kaya galing yung mga ano neto? Yung mga alak niya. 1.61%, Jollibee 1.46, SMC 1.23, Globe 0.4%. Okay? A-REITs, nag-survive din yung mga REITs natin, no? Ayala Corporation, BYD shares up 4.1%. May kinalaman ba siya? Electric vehicles. ASEN received an A rating from CDP for its climate action activities. ACR listed 1.6 billion CP index. Ayala Corporation, target price 852 daw. At sa current price niya is 555. So, ilan yan? 50% upside. So, SMPH decline 4% to close at kahapon to, no? Tapos nag-decline na naman siya. Okay, so corporate stories, meron ba? CREIT retains its PRS rating from Phil Ratings. Globe clarifies that no final decision have been made regarding the sale of Mint. ACN has achieved leadership level, ACR, listed 1.6 billion from its 3 billion commercial paper. Meralco seeks approval from ERC for its 215.8 billion 5-year investment plan to upgrade power infrastructure. Okay. So wala sa mga earnings. Cebu Pacific gets half of Cebu market. SMPH sets rates for 25 billion bond issuance. Cost, share buyback. Costco, ATI, Robinson, at saka si Ali. ACN, okay, yan yun. Meralco, share buyback pa rin si Ali. Pero kahit na share buyback, hindi niya kaya yung paglabas ng foreigners. Alson, okay, yan yung kanina. Tech, stocks led advance kagabi. Ewan ko lang ngayon kasi pa-drop ulit. Meralco submits CAPEX plan. Ugly day for the stocks except Balay. Ayan, nag-up siya ng 10% kahapon. Tapos may follow-up ngayon. Kaya napapansin si Balay sa listahan natin. Robinsons Retail provides up to 7 billion pesos for 2025 store expansion. REITs. Sino ba maganda pa rin sa REITs? O meron pa rin, no? Si CREIT, si BREIT, si PREIT, at saka si A-REITs natin, RCR. Ayan. So maganda yung mga REITs natin. Panalo sa investment. Alter, Q2 profit up 44%. Parang late yung ano niya, no? Yung announcement niya. Tapos, Dow Jones, ayan, umakyat lahat yung US markets natin. Okay, so nasa red flag ulit yung ano, yung galawan ng buong market natin. Okay. So ngayon, ayan, patalastas pala ulit. Ayan. So bago tayo mag-usap doon sa mga stocks natin. Ayan guys, yung ating Patreon, so sabihin natin, tama-tama kaka-start of the month. So pwede mo i-check yung ating guide sa mga traders dito sa Patreon channel natin. Okay? So tingin na tayo. Nako, na untog ulit yung RSI. So ang pinaka-obvious na makikita mo, bukod sa pa-drop talaga siya, yung RSI. Yung pinaka-indicator natin ng bullishness. Ayan, wala. Nauntog ulit. So, ano ba yan? Pupunta ba ulit tayo sa oversold condition ng index bago siguro siya mag-bounce ulit. So, very bad yung projection ng market natin. Ilang buwan na? 4 months. 4 months na diretsyong downtrend si PSE. Ito mahirap, no? Kasi, syempre, akala mo okay siya, no? Habang titrade tayo, okay siya. Na-break yung support. Sabihin mo, bounce. Hindi na tuloy yung bounce, tapos dumiretso. So, and then, umabot na tayo ng 4 months, October, November, December, January, and then going 5 months, February, na downtrend yung market natin. And isa pa, yung pinaka-bad news, yung sinasabi natin kahapon, so, 21% nasa bear side ulit tayo na territory ng ating market. So, pag bear side, maraming stocks yung ganyan, pababa yung kanilang price action. And then, suddenly, pag nag-recover naman si market, ang bilis naman ng recovery niya. So, kapag naiwan ka sa cut, after mo mag-cut, ang hirap naman bumalik. Ayan. So, kagaya nung last time, so maraming humabol nung nag-bounce ulit tayo dito. And then ngayon, trap na naman si PSE natin. Okay, so anyway, ganun talaga. So tingnan na lang natin kung anong gagawin niya for the next few days. So mukhang matutuloy yung projection natin. Hopefully, Dow G na yung makita natin bago tayo makakita ng rebounds ulit ng market. So kung ganito yung projection niya, ayan, ilang buwan pa ba?
1 month pa bago natin maramdaman na mag-recover si PSE markets natin. Hopefully, hindi naman mabilis na recovery. Kasi alam natin na malakas yung drop kasi yung foreigners wala talaga. Hindi sa fundamental ng ng mga stocks kundi nasa global issue yung ating tariffs. So negative 0.82%, 655 billion net foreign sale and 5.9 yung closing natin. So wala mo na, bearish. So makikita lang natin magagalawan dito yung mga isolated na pumipitik. Kagaya na alaga natin na si Plus. Okay, so may isang mover dito, si IBC, 11.4%. Sino pa? Hanap lang ako may volume si BDO, so 3.8 and then si Plus. Hanggang saan kaya tayo dito? 33 pesos na si Okay, tapos overbought pa si Plus natin nag-bounce. Ayan, so mga mining malakas PX 3.4 nag-recover na siya. Tapos si OGP, mining stocks din to, di ba? 2.8% up siya, AGI bumabawi, 2.5 RCI kulang pa rin no. Na 2.4% and sino pa dito? FNI. So mga nagbabalikan na yung mga minero natin. LTG, lakas din, no? Ayun, no? Lumilipad si LTG natin, Okay. So, ganun yung mga winners. Yung losers, yung may volume, PHR, nako, lalim na ito. Wala pa rin ba buyers to? Si PHR, minus 7.5. Ito si Emperador, tingnan mo. Falling knife yung ano niya. Ito pala dapat ang ni-review natin. Bukas na lang to kung ayaw pa rin gumalaw ni pag-usapan natin. Emperador. Ano ba punta nito? Mababa. Minus 51. Third quarter. Tapos second, minus 14. Pangit pala yung ano niya. Minus 24. Pangit pala yung fundamental ni Emperador. Tapos tariffs pa yung usapan natin, di ba? Next, nickel. Nag-drop si nickel Okay. Pero meron siya net foreign buy. Minus 5.6. SMPH, nag-double, hindi pa natin masabi kung double bottom. Minus 5% ulit. MRC, minus 5. Hindi na tuloy yung wala na. Bumaloktot na. Tapos si Lotto, nag-pullback 5%, 4.96%. Dami ng ang daming laglag. CNPF, naku, bumalik na rin. Minus 3%. Sino pa? Si Bloom, pababa pa rin si Bloom natin. And the rest, ayan, properties. Medyo pangit din yung galaw ng property stocks natin. Okay, so busy tayo dito sa Galawan, sa global markets. Manangyari dito? Kagabi okay siya, di ba? Okay, okay yung galaw ng US market. Pero ngayon parang babawi siya, pullback. Negative 0.23% sa S&P, Dow Futures negative 0.18, and then Nasdaq negative 0.3%. Okay. Okay. Dito sa Europe, ano ba nangyari dito sa Europe? Okay din siya, no? Okay sa Europe, tapos sa Asia market, mix pa rin tayo, no? Nag-bounce na yung iba, pero mix pa rin tayo. Tayo sa Philippines, wala man lang ka-bounce-bounce yung market natin. Okay, crypto. Medyo lumalaban na si crypto kahapon. Nasa 97 lang, no? Bitcoin, 98K, so umakyat. Ethereum, 2.7K. Si XRP, 2.5. Tapos si BNB, laki ng tinas, 6%. 642. Ayan, umakyat. Umakyat lahat, Dodge, plus 5.8%. Daw, 14%. Ayan mo ang magbabounce ng mga cryptos natin. Sa Shiba, 1.9%. Bakit zero yung niya? Ang daming zero sa Shiba. Okay. So, ganun yung galaw natin. Tariffs pa rin Meron ba news dito sa bandang baba? New 25% tariffs on steel and aluminum to start March 4 as Trump reworks the US trades landscape. Ayan. Okay? So, kaya nangyari yung market natin masyadong protectionism daw si Donald Trump natin. Kaya hindi makagalaw yung ating mga major na stocks or rather yung index natin pabagsak. Okay, so pag-usapan natin yung ating trend stocks. So nawala si dito sa listahan natin. Ano ka nangyari kay dito? Hindi ko na napansin kanina. Unahin natin si OGP. So mukhang pumipiglas yung
Yung galaw na ito, lakas ng galaw ni OGP natin. So, ilang araw nang overbought yung stocks natin. Ayan, saglit palitan natin yung indicator natin sa kanya. So, very good, no? Congrats. Congrats sa meron, ha? So, matagal lang pinag-uusapan to, pero ngayon lang siya, sumipa ng sobrang lakas. Ayan, all-time high si, OGP natin. So, kung ipo-project ko to, parang may konting resistance siya malapit dito. So, ang pinaka-projection ng next na resistance is dito sa 17.39. So na ano tayo kahapon sa kanya kasi patuloy na umakyat. Tapos yung candle natin sa kanya kahapon is Doji, di ba? In-expect natin magkaroon siya ng pullback kasi medyo overbought na rin. Kaso sinasabayan siya ng good news ng global prices ng gold. So gold kasi ito eh. So mining si di ba? Masyado na gold natin. So yun yung nagpo-push ng price action niya kahit na overbought na. So anyway, may chance naman talaga na may mga stocks na dumidiretso pa rin kahit na ayun halos 90% na yung RSI level nitong si OGP natin. Ayan, congrats sa mga meron. So, naging support tuloy natin yung 16.26 no? 16.26. So, ito yung magiging support natin and then yung immediate na resistance is dito sa 17.39. Ayan, meron pa siyang tulak 8 million at foreign buy and then nag-up siya na 82%. So tama-tama sa psychological resistance na 17 pesos bukas. Ayan, hanggang saan kaya igagalaw na ito? Nakabawi siya, Tindi, no, ng galawan, So mula sa IPO niya, ayan, up na siya ng 30%. Ayan, so mas okay ito kaysa sa mga blue chips natin na yun nga, maganda yung fundamental pero pabagsak naman yung price action niya. Okay, so congrats. Watch out lang lagi doon sa overbought condition natin. Next, Balay. Ayan, medyo nakalusot na si Balay. Ayan, second day na nag-breakout sa MA 100. Tapos, hindi naman ganun kalaki yung volume niya pero pinag-uusapan siya for today's trading. Kasi maganda yung galaw niya, di ba? So, kumpara sa mga pabagsak natin na blue chips, ayan, meron na rin siyang breakout na pinapakita. So meron ako nakikitang gap dito sa area na to. Baka yan yung i-revisit niyo muna bago siguro siya magkaroon ng untok. So nasa mga 0.42. So hopefully bumawi na siya kasi below siya ng IPO price. Gaano kalaki na yung drop niya is 40%. Umabot din pala siya ng halos 50% na drop. Pero walang tatalo kay GGS natin. Di ba? Yung sinukat natin, nag-drop na siya ng 60% mula doon sa consolidation area niya. Ayan. So anyway, hopefully ito na yung recovery ni Balay kasi meron siyang volume from the last 2 days of trading natin eh. Ayan. Tingnan natin kung malusutan natin itong 0.42. Ngayon, hindi pa siya masyadong um, although pinag-usapan na siya, hindi pa masyadong napapansin kasi 50 trades lang yung galaw niya. Pero nag-number to dito sa listahan ko sa trending stocks. Okay? So very good para kay Balay. Next, yung mga properties, SMPH. Nako, kailangan natin ng Dow G bukas para masabi natin na meron na siyang bottom. Pag hindi, ayan, magdidepende tayo sa earnings. Okay naman yung earnings niya eh. So nagkakatakutan lang globally kasi ayan 151 million net foreign sell. So walang pondo na foreigners si SMPH. So negative 5.28%. So wag mo na yung resistance kasi ito na yung pinaka-resistance niya. Ang abangan natin is nasaan yung bottom nitong si SMPH. Kung gagaya siya kay PSE na abot ng oversold condition, baka i-break pa natin tong previous support dito sa 23 pesos. So, ganyan din naman yung iba na properties. Tingnan natin si BLL, may na si Robinson, may na si Meg, pababa si Ali, pababa. Ayan. So, para-pares lahat ng property stock. Si CLI, ewan ko lang oh, medyo negative din yung galawan niya for today's trading natin. Okay? So, yun na lang muna masasabi ko kay SMPH. Wala kasing karga. Kaya patuloy na bumabagsak yung price action natin. Ayan. So next, ito naman, pampalubag-loob dun sa mga holders natin ng Plus. Okay. So another high. 52 weeks high ulit ba? O, nag-high ulit si Plus natin. Lakas, kailang overbought na to eh. Tagal na dito sa overbought natin. Pero umakyat pa rin. Sige nga, idikit natin to.
O, tignan natin para malagyan natin yung resistance. Wala na kasi ako makitang ano eh, resistance para sa kanya, 35.7. Tapos, ang magiging support natin, although MA na yung pinakamalapit, meron siyang ascending triangle dito. So, o dito na lang, dito na lang. Pangit yung drawing natin. So, dito, sa bandang baba, meron tayong support sa kanya, mga 28 pesos. Ayan. So, marangkada pa rin siya. Hindi pa rin tapos yung ano eh, yung balita natin sa kanya, di ba, naghahanap siya ng partner sa Brazil. Hindi pa rin naman nababalita kung sino or meron na. So, siguro yung pinaka, ano niya, pinaka peak sell on news, kumbaga. So, ngayon, lumalaban pa yung price ni Plus kahit na wala siyang tulak na foreigners, market pa rin eh. So, 3.75%, 33.2 na siya. Pero meron siya net foreign sale na 25.55 million. Okay, so very good. Congrats sa mga holders na kagaya natin. Ayan, ang hirap bitawan pag umakit yung stocks. No? Next, GGS. So, naghanap pa rin ng bottom si GGS natin. Yeah, resistance lang muna ha. Hirap lagyan ng ano, support si GGS kasi laging bumababa yung price action. So, oversold na siya. Yeah, itong blue chip natin na to. Okay, so pangit kasi, ayan, pangit yung mga earnings niya, puro negative. So, wala pang bottom, hindi pa natin makita. Hindi kasi siya nag-Dow G eh. Sabihin ko sana bottom na eh kasi meron siya net foreign buy kahit papaano na 7.85 million. So drop niya is 0.92. Kaya lang hindi pa no. Baka meron pa isang big wash si GGS natin. Psychological support 15 pesos pero pag hindi tingin tayo dito sa 14 pesos. Ayan, hindi ko muna masabi, hindi ko matansya. Kasi wala siyang wala siyang Dow G kahit na pagdugtungin natin itong mga to, ayun ganyan yung pinapakita na chart ng trend natin sa kanya. Ayan. So wala pa, hindi pa natin makita yung bottom ni GGS natin. Pero good sign kahit pa paano, yun nga, meron tayong nakita na net foreign buy sa kanya. PE ratio niya, ang baba 5 na lang. Normally, ang PE ratio niya na kapag malakas-lakas yung mga yan is nasa 15 to 20% yung PE ratio niya. So, sobrang baba yung PE ratio. Kaya lang, ang hirap naman, falling knife pa rin si GGS natin. And then lastly, si ICT, nilagyan na rin natin kasi nag-ano din siya nag-break sa support. Ayan. So, bantay-bantay ka na lang kasi nag-break sa support. And then, pinakamalapit na next support natin is 315. So, nag-enter din ng bear territory si ICT natin. Ayan, tagal din ng RSI natin dito sa bandang baba. So, 350 million net foreign sell and laki din ng drop, no? 4.76% sa 332. So, last time, ito yung pinakamalakas yung very diretso since 2023, no? 2024, oh. Nag-up siya ng 71%. Napagod na rin si ICT natin. Ni-expect ba mababa yung Okay naman yung earnings niya, oh. O dahil transport siya, so baka daw maapektuhan ng tariffs ni Donald Trump kasi siya nagdadala ng mga international containers natin, di ba? Ayan, so tignan na lang natin kung makabawi ito for the coming few days. Okay? So balik tayo sa PSE. So overdue sa bounce ulit si PSE or hindi pa? Baka kailangan i-touch muna natin yung oversold condition ng markets natin. Okay? So yun na lang muna. Tingin-tingin muna sa o pwede naman pass muna ng support, no? Kasi pabagsak na naman yung mga blue chips natin na nag-recover last time and zero ulit yung bilang natin sa net foreign buy ng markets po natin. Ingat-ingat na lang muna. Okay? So yun lang bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa market natin. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.